Paano mo malalaman kung sinasabi sa iyo ng Diyos na lumabas ng may pananampalataya at kumilos? Paano mo malalaman kung dumating na ang takdang oras ng paglipat? Anong mga palatandaan ang nagpapakita sa iyo na oras na para sa iyong susunod na antas? Kung naisip mo na kung ikaw ay nasa isang panahon upang sumulong o manatiling pabalik, mangyaring panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 7 palatandaan na nagsasabi sa iyo na oras na para lumabas ng may pananampalataya at humakbang sa iyong susunod na antas. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung gagawin mo pa ito, at i-click ang notification bell. Pagpalain ka ng Diyos. Unawain na itinakda ng Diyos ang landas ng kanyang mga anak, kasama na kayo, upang lalo pang magliwanag. Sa madaling salita, hindi tayo dapat manatili sa parehong antas sa buong kawalang hanggan. Ang iyong buhay ay isang paglalakbay, at habang nananatili ka kay Kristo, patuloy niyang ilalahad ang susunod na yugto ng iyong buhay sa takdang panahon. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi alam kung paano makilala ang mga oras at panahon ng kanilang buhay. Hindi nila alam kung kailan lalabas sa pananampalataya at hahantong sa kanilang susunod na antas. Ang ilan sa mga palatandaan ay mga payo na nagsasabing, ang paghihintay ay tapos na, oras na upang ilunsad ng may pananampalataya. Magsimula tayo. Numero 1. Nakakaramdam ka ng malalim na layunin. Ang pakiramdam ng layunin ay ang unang senyales na sinasabi sa iyo ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya sa iyong susunod na antas. Ikaw ay napukaw ng malalim na pag-unawa sa iyong layunin at pagtawag. Ang mga tao ay hindi sigurado sa oras dahil inaasahan nilang direktang kausapin sila ng Diyos. Minsan, ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga palatandaan at payo, tulad ng isang pakiramdam ng layunin, upang pukawin ka. Ang Diyos ay hindi naglalagay ng pasanin ng layunin sa iyong puso kung hindi pa oras para sa iyo na umalis sa katuparan nito. Ang isang malalim na kahulugan ng layunin ay ang unang senyales na hinihiling ka ng Diyos na lumabas, kahit na hindi mo paganap na nauunawaan ang lahat. Ang patunay na ang isang paglalakbay ay may pananampalataya ay maaaring may sulyap ka sa destinasyon, ngunit hindi mo alam ang mga hakbang na magdadala sa iyo doon. Hindi mo masasabi kung ano ang magiging hitsura ng paglalakbay, ngunit alam mo ang patutunguhan. Ang isang malalim na pakiramdam para sa isang takdang aralin na dapat mong tuparin, o isang pag-udyok na gawin ang isang bagay sa iyong komunidad o kapaligiran, ay isang palatandaan. Kung ang iyong mga mata ay bukas sa isang pangangailangan sa paligid mo, at nararamdaman mo ang isang pakiramdam ng responsibilidad, ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na humakbang sa pananampalataya. Habang lumalabas, ang iyong unang tawag ay maaaring sa ilang upang manalangin para sa lakas o lakas, ngunit malalaman mo na oras na para umalis ka sa mga hangganan ng iyong kaginhawaan. Nais ng bawat tao na madama ang isang pakiramdam ng pagiging may layunin at pagiging kapaki-pakinabang, ngunit dumarating lamang ito kapag oras na upang lumabas sa pananampalataya. May isang lalaki sa Biblia na tinatawag na Gideon. Nagtago siya sa mga anino, natatakot sa kanyang mga kaaway, hanggang sa dumating sa kanya ang anghel. Tinawag siya ng anghel na isang makapangyarihang tao na puno ng tapang at hinamon siya na gawin ang gusto niya sa kanyang kapaligiran at bansa. Ang kahulugan ng layunin at pagtawag ay nagtulak sa kanya na gawin ang mga kinakailangang sakripisyo at pagkilos. Kung hindi nakatagpo si Gideon, nanatili sana siya sa ganoong kalagayan, inapin ng mga Midianita, nang tawagin siya ng Diyos upang iligtas ang bansa mula sa kaaway. Siya ay ginamit upang sirain ang idolatriya, upang sirain ang altar ni Baal at ang simbolo ng Asherah. Pinamunuan niya ang isang hukbo ng 300 lalaki, at nakipaglaban sa hukbo ng mga Midianita. Ginamit siya ng Diyos upang sirain ang hawak ng mga Midianita sa kanila. Nagsimula ang lahat sa isang pakiramdam ng layunin. Iyon ang hakbang na kinailangan ni Gideon na bumangon at humakbang ng may pananampalataya. Humingi siya sa Diyos ng 3 palatandaan upang matiyak na siya ay kumilos batay sa tagubilin ng Diyos. Kapag nakatanggap ka ng isang pakiramdam ng layunin, dapat mong kumpirmahin na ito ay mula sa Diyos at hindi lamang ambisyon.
Kung tinawag ka ng Diyos, makatitiyak kang gagawa ka ng mga hakbang sa pananampalataya at magtiwala sa patnubay ng Diyos sa iyong puso. Kung mapapansin mo ang nag-aalab na pagnanais na lutasin ang isang bagay sa paligid mo o tumulong sa ilang uri ng mga tao, ang Diyos ay nagpapasa ng mensahe sa iyo. Inaanyayahan ka ng Diyos na magsimulang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito rin ang pagkatawag kay Abraham, ang ama ng pananampalataya. Tinawag ng Diyos si Abraham at ipinaalam sa kanya ang mas gustong kinabukasan at destinasyon. Si Abraham ay sumunod sa Diyos, hindi nakikita kung sino ang nagsalita o alam kung saan siya pupunta. Lumabas siya ng may pananampalataya, pinaniniwalaan ang kanyang narinig at kung sino ang nagsabi nito. Hindi niya nakita ang patutunguhan ngunit nagtiwala sa Diyos, at kalaunan ay nakarating ang kanyang henerasyon sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Minamahal, kung nakakaramdam ka ng layunin, ito ay isang senyales na sinasabi sa iyo ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya at maniwala sa Kanya ng sapat upang magsimulang kumilos, kahit na hindi sigurado sa mga kahihinatnan. Numero 2. Nakakaramdam ka ng kawalang kasiyahan sa iyong mga kasalukuyang sitwasyon. Walang magbabago hanggang hindi ka interesado sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ang pag-undo ng maraming tao ay sinusubukan nilang patahimikin ang pagkirot sa kanilang mga puso na nagtutulak sa kanila na baguhin ang status quo. Kapag nais ng Diyos na humakbang ka ng may pananampalataya at lumipat sa iyong susunod na antas, sadyang itinatanim niya ang kawalang kasiyahan sa iyong puso. Ginagawa niyang hindi ka nasisiyahan sa kasalukuyang kaharian at mga nangyayari sa paligid mo. Iniistorbo ka niya sa mga nangyayari sa paligid mo. Maaaring naging komportable ka sa lahat ng bagay sa nakaraan, ngunit bigla kang inakay ng iyong mga iniisip na magpasya na gumawa ng malaking pagbabago at humakbang ng may pananampalataya. Maaaring ito ay tungkol sa iyong pamilya. Maaaring ikaw ay isang ama at asawang namumuhay mula sa kamay hanggang sa bibig at naging komportable sa ganoong uri ng buhay hanggang sa biglang tumama sa iyong puso na maaaring magkaroon ng isang mas magandang buhay, kung saan mayroon kang sapat hindi lamang para sa iyong sarili, kundi sapat upang magbigay at maging isang pagpapala sa iba sa paligid mo. Ang pagsasakatuparan na ito ay magiging dahilan upang maging handa kang humakbang ng may pananampalataya at makipagsapalaran sa banal na kasulatan. Ang bawat tagapalit ng lungsod ay minsang nakaramdam ng hindi kasiyahan sa kanilang kasalukuyang kalagayan bago umusbong bilang isang higante. Ang iyong susunod na antas ay hindi darating dahil nais mo ito. Ang iyong susunod na antas ay magiging isang katotohanan lamang dahil naabot mo ito. Sinasabi ng Biblia sa Mateo 11:12 mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay mapuwersang umuusad, at ang mga makapangyarihang tao ay humahawak dito. Kailangan ng malalakas na lalaki para makaranas ng paglaki, at ang puwersang ito ay kadalasang sanhi ng panloob na pagpukaw sa iyong puso para sa ibang bagay. Ito ay isang pagnanais para sa isang bagong bagay. Ito ay isang kawalang interes sa pamantayan. Ito ay isang pagnanais na makita at maranasan ang isang bagong dimensyon. Kung nagagalit ka sa kung ano ang kalagayan ng iyong pamilya, tinatawag ka ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya. Huwag maghintay hanggang sa maisip mo ang lahat. Gawin ang unang hakbang ayon sa utos ng banal na espiritu. Magsisimula ka ng huli kung naisip mo na ang lahat bago gumawa ng hakbang. Maaaring hindi mo pa naayos ang lahat, ngunit kung hindi ka nasisiyahan sa iyong kasalukuyang resulta, ang pagnanais na iyon ay makakatulong sa iyong lumipat sa susunod na antas. Hanggang sa nagalit si Jabez sa kanyang estado ay nagbago ang mga bagay para sa kanya. Si Jabez ay isang bata na pinangalanan sa kalungkutan at pinabayaan ng kanyang mga kamag-anak hanggang sa nanalangin siya sa Diyos na palakihin siya ng higit sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Si Jabez ay lubos na hindi nasisiyahan sa kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalan at kung ano ang nasa paligid niya. Gusto pa niya at pinuntahan niya ito. Ang kawalang kasiyahan ay palaging nag-udyok sa pagbabago. Huwag mong patahimikin ang nararamdaman sa iyong puso. Huwag piliin na makihalubilo sa lipunan.
Huwag piliin na patayin ang iyong mga pangarap. Sundin ang mga uso na iyong nakatagpo. Inilagay ng Diyos ang kawalang kasiyahan sa iyong puso upang maging sanhi ng pagkauhaw mo sa isang bagay na higit pa. Sa halip na matupad ang iyong mga pangarap, maghangad ng higit pa at humakbang ng may pananampalataya habang nagtitiwala ka sa Diyos na tutuparin ka. Numero ng 3, nararamdaman mo ang pagnanais at kumpiyansa na kumuha ng mga panganib. Hindi masyadong maraming tao ang gustong makipagsapalaran. Kapag maayos na ang lahat at hindi na kailangang magpanik, mas gusto ng marami na manatiling predictable. Ang pagkuha ng mga panganib ay nangangailangan ng maraming katapangan dahil kapag nakipagsapalaran ka, malaki ang posibilidad na magtagumpay ka. Maaari kang matalo ng lubusan o manalo sa huli. Ang mabuting balita ay nasa tabi mo ang Diyos at laging mananalo. Ang mga nakipagsapalaran ay natutong huwag itali ang kanilang mga kabiguan sa kanilang pagkatao. Maaari silang subukan at mabigo ng madalas at hindi masiraan ng loob dahil hindi nila nakikita ang kanilang sarili bilang mga kabiguan. Nabigo sila, ngunit hindi sila mga kabiguan. Ngunit ang mga taong nag-ugnay sa kabiguan, mababang marka, o pagkabigo sa kanilang pagkatao at kalikasan ay hindi kailanman magsasapanganib. Kung nais mong sumubok ng bago at matuklasan mong handa ka na sa hindi pangkaraniwan, akayin ka ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya. Maging emosyonal at mental na mature para makipagsapalaran dahil ang iyong susunod na antas ay nakatali sa pagkuha ng mga panganib. Nang maglakbay si Pablo para sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa lungsod, hindi niya mahulaan. Pumunta lamang si Apostol Pablo na naniniwalang iingatan at iingatan siya ng Diyos. Sa lahat ng pakikipaglaban ni Haring David, sinubukan niyang tiyakin ang pag-iisip ng Diyos, ngunit hindi niya matukoy ng eksakto kung paano ang labanan. Malaki ang panganib ni Abraham na umalis sa kanyang pamilya upang sundan ang tinig na nagsalita sa kanya. Ang bawat isa sa mga patriarka, kabilang si Rahab, ay kailangang humakbang ng may pananampalataya. Sinunod nila ang mga kaisipang inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso, hindi alam kung ano ang mangyayari, ngunit nakatitiyak sila sa isang bagay, mayroon silang emosyonal at mental na kahandaang makipagsapalaran. Isa sa mga bagay na mapapansin mo ay handa kang pasanin ang mga kahihinatnan ng mga panganib na iyong gagawin. Ikaw ay maingat na huwag kumuha ng mga nagbabantang panganib, ngunit hindi masyadong natatakot na gumawa ng isang bagay na hindi sikat. Ang isa sa mga palatandaan na sinasabi ng Diyos sa iyo na humakbang ng may pananampalataya at tungo sa iyong susunod na antas ay handa ka ng makipagsapalaran. Ang katangiang ito ay dapat makita sa bawat pinuno, ama at maging pastor. Si Moises ay hindi natakot sa harap ng mga tao, ngunit nang sila ay tumayo sa harap ng isang dagat na hindi humihiwalay at ang isang hukbo ay nagmartsa upang kunin sila bilang mga bihag, si Moises ay walang katibayan na ang paglalakbay ay magiging maayos. Sinunod lamang niya ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ang paghahandang ito ay nagsisimula sa iyong puso. Inihahanda ng Diyos ang iyong isip at ginagawa kang may sapat na gulang upang tumayong mag-isa sa paggawa ng tama. Inihahanda ka ng Diyos para dito dahil kapag nagpasya kang sundin ng Diyos, akayin ka niya sa paggawa ng mga bagay na itinuturing ng mga tao na kamangmangan. Ngunit narito ang sinasabi ng Biblia sa 1 Korinto 1:25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit na marunong kaysa sa karunungan ng tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa lakas ng tao. Gayunpaman, madali mong susundin ang kumbensyon kung hindi mo sinanay ang iyong isip na makipagsapalaran. Kung mapapansin mo na ang iyong puso ay handa na gumawa ng mga desisyon at panindigan ang mga ito, sinasabi sa iyo ng Diyos na gamitin ang kasanayang iyon upang umakyat at humakbang ng may pananampalataya. Maaaring alam mo na ang mga senyales, ngunit manatili hanggang sa wakas, may higit pang kamangha-manghang mga palatandaan na nagpapakita sa iyo na tinatawag ka ng Diyos na umalis sa iyong comfort zone at humakbang ng may pananampalataya. Magtataka sa iyo ang sign number 4. Bilang 4, makakakita ka ng malinaw na pangitain sa hinaharap. Ang ilang mga tao ay may malinaw na pananaw sa hinaharap, gayunpaman sila ay nakaupo,
umaasa na ang hinaharap ay darating sa kanila o magpapakita mismo. Ang hinaharap na ito ay maaaring nasa anyo ng isang patutunguhan na kanilang maabot o isang taas na kanilang maabot. Maaari kang humakbang ng may pananampalataya kapag binigyan ka ng Diyos ng malinaw na pangitain sa hinaharap. Hindi para sa iyo na manatili sa iyo. Dapat mong isulat ito upang magkaroon ng template na gagamitin. Sinasabi ng Habakuk 2:2, pagkatapos ay sumagot ang Panginoon, isulat ang paghahayag at gawin itong malinaw sa mga tapyas upang ang isang tagapagbalita ay makatakbo kasama nito. Kapag dumating ang isang pangitain, ito ay upang pabilisin ang tagapagbalita na tumakbo, hindi upang umupo. Dapat mong maunawaan na ang pagdarasal at paghihintay sa Diyos ay hindi pag-upo, ito ay isa pang paraan ng pagtakbo. Sinasabi ng Biblia sa Isaias 40:31, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, lalakad sila at hindi manghihina. Kapag nananatili ka sa lugar ng panalangin, mas mabilis kang tumatakbo kaysa sa mga tumatakbo ng hindi nagdarasal dahil, kapag nagdasal ka, nakakatanggap ka ng diskarte. Nakatanggap ka ng karunungan. Iniligtas ng Diyos ang iyong oras sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga direksyon na maaaring magdulot sa iyo ng ilang taon. Ang problema ay iniugnay ng maraming tao ang pagdarasal sa walang ginagawa dahil ang panalangin ay mukhang hindi gumagana. Nang malaman ni Jesus ang kanyang layunin, sinabi ng Biblia na siya ay dinala sa ilang upang tuksuhin ng dyablo pagkatapos ng kanyang binyag. Sinimulan niya ang kanyang ministeryo sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aayuno sa loob ng 40 araw. Doon niya nakuha ang kanyang impartation para sa ministeryo. Ang isang malinaw na larawan ng hinaharap ay dapat na pumukaw sa iyo na tumakbo at humakbang ng may pananampalataya. Hindi ito nangangahulugan ng paggawa ng mga bulag na desisyon ng walang impormasyon. Nangangahulugan ito ng pagiging nasa iyong mga paa, pagiging aktibo, at pagkilos. Bumangon mula sa tanikala ng katamaran. Kapag binigyan ka ng Diyos ng malinaw na larawan ng hinaharap, dapat kang magsimulang gumawa ng mga plano at magstratehiya. Magsisimula kang pag-aralan ang buhay ng mga taong nauna sa iyo, kumuha ng larawan sa Diyos sa panalangin, isaloob ang mga hakbang na magdadala sa iyo doon, at makipag-ugnayan sa mga taong makapagbibigay sa iyo ng iba't ibang ideya para maisakatuparan ang larawang iyon. Ito ang mga hakbang na inaasahan ng Diyos mula sa iyo. Ang isang malinaw na pangitain sa hinaharap ay isang palatandaan na nais ng Diyos na magsimula kang tumakbo sa direksyon na kanyang iniutos sa iyo. Ang isang malinaw na pananaw sa iyong hinaharap ay nagpapakita na inaasahan ng Diyos na gagawa ka ng mga hakbang sa pananampalataya at maabot ang iyong susunod na antas. Ang malinaw na pananaw na ito ng hinaharap ang siyang nag-engineer sa marami sa mga kontemporaryong pinuno sa ating panahon. Nakita ni Martin Luther King ang isang pangitain kung saan hinuhusgahan ang mga tao hindi sa kulay ng kanilang balat kundi sa nilalaman ng kanilang pagkatao. Nakita ni Miles Monroe ang isang henerasyon ng mga taong namumuhay ng may layunin sa mga bansang Third World, malaya sa pang-aalipin at kamangmangan. Nakulong si Nelson Mandela ng maraming taon dahil sa kanyang paningin, ngunit hindi siya huminto. Iniwan niya ang kanyang pamilya at nagsilbi sa bilangguan hanggang sa maisakatuparan niya ang hinaharap na iyon. Ang mga lalaking ito ay naantig hindi dahil sa katanyagan o pagnanais para sa kayamanan, kundi sa mas malaking layunin, na baguhin ang takbo ng kasaysayan at tulungan ang kanilang henerasyon. Ang isang malinaw na pananaw ng larawan para sa iyong buhay at bansa na nilikha ng Diyos sa iyong isipan ay nagpapatunay na nais ng Diyos na humakbang ka ng may pananampalataya at umakyat sa susunod na antas. Numero 5, nakatanggap ka ng kumpirmasyon mula sa mga kaibigan. Tandaan na para makita mo ang tanda na ito bilang mula sa Diyos, ang iyong mga kaibigan ay dapat na makadiyos at may pananaw at isapuso ang iyong pinakamabuting interes. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng mga pagkabigo sa buhay dahil sa mga nakapaligid sa kanilang sarili. Marami ang napapaligiran ng mga taong hindi katulad ng kanilang hilig.
Ang iba naman ay napapaligiran ng mga taong pumapatay ng kanilang mga pangitain. Ngunit kung mayroon kang vision starers, kapag sinabi nila sa iyo na kumilos, ito ay dahil nakikita nila ang mga palatandaan na hindi mo nakikita. Magagawa nilang magkaroon ng kahulugan sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kailangan mo ng mga taong makadiyos tulad ni Jonathan, na hindi lalaban sa posisyong inilagay sa iyo ng Diyos. Palibutan ng iyong sarili ng mga taong hindi makasarili na naayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Dapat kang maging maingat sa pagpili ng iyong kumpanya. Dapat mong tiyakin na sila ay may positibong pag-iisip, puspos ng espiritu, at maaari kang magpasakop sa kanilang mga mungkahi. Kapag patuloy kang pinapayuhan ng iyong mga kaibigan na lumabas at kumilos ng may pananampalataya, panoorin ito. Maaari rin itong maging isang senyales na ang Diyos ay nagsasabi ng parehong bagay. Madalas na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao, at ang pagiging sensitibong malaman kung kailan siya nagsasalita sa pamamagitan nila ay makakatulong sa iyong paglalakbay sa buhay. Magkaroon ng kamalayan sa Diyos na nagsasalita sa pamamagitan nila at sundin ito habang hinihikayat ng Diyos ang iyong puso. Numero 6, isang tahasang biblikal na kumpirmasyon o patnubay. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita, at kung sa anumang oras kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sinimulan kanyang akayin tungo sa pagbabasa ng isang partikular na kasulatan na nagsasalita tungkol sa pasulong, paggawa ng mga aksyon, at pag-alis ng may pananampalataya, ang Diyos ay nagsalita na sa iyo, at hindi mo kailangan ng boses para kumpirmahin ito bago mo malaman na siya nga. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagsasalita dahil ito ay ang Diyos mismo. Sinasabi ng Biblia sa Juan 1:1, nang pasimula ay ang Verbo, at ang Verbo ay kasama ng Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ang parehong salita na sinabi ng Diyos kay Abraham ay maaaring maglingkod sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ganyan maaaring maging dinamiko ang salita ng Diyos. Hindi nito kailangan ang pagpapatunay ng tao upang manatiling may kaugnayan. Ang salita ng Diyos ay nagsasalita ng buhay. Maaari itong idirekta at gabayan ka. Dapat ay sapat kang sensitibo upang makinig sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang kanyang salita ay hindi lamang isang kompendyum ng mga kwento at mga pangyayari ng mga tao. Ang salita ng Diyos ay maaaring magturo sa iyong buhay at magbigay sa iyo ng karunungan tungkol sa kung ano ang gagawin sa bawat punto. Kung ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa iyo patungo sa paghakbang ng may pananampalataya, sundin ito at sundan ang landas nito. Numero 7, nakakaramdam ka ng banal na timing. Sinasabi ng Biblia na may panahon at layunin ang lahat ng bagay sa silong ng langit. May pakiramdam ng timing na nagbibigay sa iyo ng pag-udyok na dapat kang lumabas at kumilos. Inilalagay ng banal na espiritu ang pakiramdam ng banal na oras sa iyong puso. Maaaring hindi mo maipaliwanag kung paano mo nalaman na ang tamang oras para sa iyo ay umalis, ngunit hindi mo maitatanggi na oras na. Ito ay kilala bilang isang panloob na saksi. Lubos mong nauunawaan na dapat kang humakbang ng may pananampalataya, kahit na hindi mo nauunawaan kung ano ang nagtitiyak sa iyo na lumabas. Dapat mo ring malaman na hindi mo kailangang nasa lugar na ang lahat. Kailangan mo lang malaman na sinasabi niya sa iyo na lumabas at pagkatapos ay lumabas. Ang pakiramdam ng banal na timing ay nagpapatunay na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na lumabas. Sa halip na umatras, humakbang ng buong katiyakan sa kanyang pamumuno at sundin ang kanyang mga paramdam. Mga minamahal, ngayong alam mo na ang mga palatandaang ito, ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong ginagawa bilang tugon sa mga palatandaang ito na nagpapakita na kailangan mong humakbang ng may pananampalataya? Paano ka humakbang ng may pananampalataya? Paano ka lalabas sa mga bagong antas? Isaalang-alang natin ang 3 hakbang na ito. 1. Manalangin para sa direksyon. Ang katotohanan ay nananatiling may ilang mga direksyon sa isang partikular na destinasyon. Maaari kang dumaan sa ilang mga landas, ngunit mayroong isang landas na mukhang tama, ngunit maaaring humantong sa pagkawasak.
Sinasabi ng Kawikaan 14 na oras 12 minuto, may 100 na tila matuwid sa isang tao, ngunit sa huli, ito ay patungo sa kamatayan. Kailangan mong maglaan ng oras sa pagdarasal upang malaman mo ang mga hakbang na nais ng Diyos na gawin mo. Maaari mong isipin na alam mo ang landas na tatahakin, ngunit maaaring hindi mo alam ang nararapat. Ang panalangin ay humihila ng mga kaliskis mula sa iyong mga mata at tinutulungan kang makakita ng malinaw. Ang panalangin ay nagpapahintulot sa iyo na maunawaan kung ano ang gagawin at kung paano ito gagawin. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, dapat kang gumugol ng oras sa pagdarasal. Ang panalangin ay nagbibigay sa iyo ng bilis. Ang panalangin ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan sa kung anong landas ang tatahakin. Bago ka magsimulang gumawa ng mga hakbang sa pananampalataya, maglaan ng oras sa pagdarasal. Kapag nananalangin ka, ginagabayan ng Diyos ang iyong puso upang magpasya ng may paghuhusga. Pagkatapos ng binyag ni Jesus, isang tinig mula sa langit ang nagpabilis para sa kanyang atas. Ngunit hindi siya nagsimulang maghanap ng lugar para makapagsimula ng simbahan o magpadala ng mga aplikasyon para sa mga disipulo. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay dinala sa ilang upang manalangin. Ganoon din kay Apostol Pablo. Matapos matanggap ang tawag sa ministeryo, nag-ayuno siya at nanalangin para sa patnubay. Mahal, huwag kang tumalon. Manatili at manalangin upang matiyak ang pangunguna ng Diyos. 2. Humingi ng makadiyos na payo. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 11 oras 14 na minuto na may kaligtasan sa maraming payo. Kapag humingi ka ng payo at sinunod ito, pinipigilan ka nitong gumawa ng mga desisyon na madaling mapaniwalaan. Kailangan mong humakbang ng may pananampalataya, ngunit ang pananampalataya ay hindi hangal. Ang pananampalataya ay banal, ngunit ang pananampalataya ay hindi iresponsable. Sa Aklat ni Santiago, binabanggit ng Biblia ang tungkol sa pananampalataya na sinusundan ng mga gawa. Ang iyong mga gawa ay nagbibigay katwiran sa iyong pananampalataya. Bahagi ng iyong trabaho ang paghingi ng payo. Kasama sa iyong trabaho ang pag-aaral ng mga taong nauuna sa iyo, pagpapakumbaba sa iyong sarili bago ang iba, at pag-aaral mula sa kung ano ang alam na ng mga tao. Natututo ka sa pamamagitan ng payo o sa pagkakamali. Palaging may matututunan sa lahat. Maaari kang matuto mula sa isang pagkabigo, at maaari ka ring matuto mula sa tagumpay. Mula sa isang kabiguan, natutunan mo ang mga bagay na hindi dapat gawin upang maiwasan ang kabiguan, at mula sa tagumpay, natutunan mo ang mga bagay na dapat gawin upang maging matagumpay. Ang paghingi ng payo ay kailangan sa pag-alis sa pananampalataya. Ang paghingi ng payo ay patunay na naintindihan mo na hindi mo alam ang lahat. Minamahal, kumuha ng payo bago ka makipagdigma. Dapat kang humingi ng payo bago ka gumawa ng ilang mga desisyon. Ang payo ay gumagabay sa iyong landas at nagbibigay sa iyo ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Bago ka gumawa ng mga hakbang sa direksyon ng iyong kapalaran, maging maingat na humingi ng payo at makakuha ng kaalaman. 3. Kumilos. Kung hindi ka gagawa ng aksyon, mayroong lahat ng posibilidad na hindi ka umabante. Kahit na alam mo na ang lahat ng mga bagay na ito, sinasabi ng Biblia, mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at kumikilos. Ang gantimpala ay para sa mga nakarinig at gumagawa ng kanilang naririnig, hindi lamang nakakarinig ng nag-iisa. Ang pagdinig lamang ay hindi isinasalin sa mga resulta. Ito ay sa paggawa ng aksyon na ang mga bagay ay nagbabago. Kumilos at piliin na lumipat sa direksyon na inilalagay ng Diyos sa iyong puso. Kumilos sa pamamagitan ng pag-alis sa mga taong iyon. Kumilos sa pamamagitan ng pagpili na manalangin. Kumilos sa pamamagitan ng pagpili na kumilos kahit na hindi mo malinaw na nasabi ang lahat. Sinasabi ng Biblia na si Abraham ay umalis. Hindi lang niya narinig ang mga pangako ng Diyos at nakaramdam siya ng pag-uudyok na lumabas siya. Kumilos sa pamamagitan ng pagpili na gawin ang mga bagay na nagtutulak sa iyo patungo sa direksyon ng iyong kapalaran. Kung hindi ka alis ng may pananampalataya, walang magbabago. Hanggang sa umalis si Abraham na may pananampalataya, walang nagbago sa kanyang buhay.
Walang nagbago hanggang sa nagpasya si Moises na sundin ang Diyos at bumalik sa Ehipto. Walang magbabago hanggat hindi ka gumagawa ng tamang hakbang. Nang hindi kumikilos, mananatili ka kung nasaan ka. Mga minamahal, tinatawag ka ng Diyos na humakbang sa mas matataas na lugar at magsimulang lumakad kasama niya ng may pananampalataya. Sinasabi ng kasulatan, anumang ginawa sa labas ng pananampalataya ay kasalanan. Dapat kang matutong lumakad at mamuhay ng may pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya upang makalakad kasama ng Diyos. Kung walang pananampalataya, hindi mo mararanasan ng Diyos. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, sinasabi sa iyo ng Diyos na mayroong higit pa sa nakikita mo ngayon, at ang susi sa higit pa bago ka umalis sa pananampalataya. Mararanasan mo ang kaluwalhatian, kapangyarihan, at presensya ng Diyos kapag humakbang ka ng may pananampalataya. May mga dinamikong realidad na nakatago sa iyong hakbang ng pananampalataya. Isa sa mga ito ay ang iyong susunod na antas. Itinatali ng Diyos ang iyong susunod na antas sa iyong hakbang ng pananampalataya. Naghihintay ang Diyos na gawin mo ang hakbang na inilagay niya sa iyong puso. Hindi ka dapat matakot at hindi mo dapat hayaang madamay ang takot sa iyong puso. Narito ang salita ng Diyos para sa iyo. Ang sabi sa Joshua 1:9, hindi ba ako nag-utos sa iyo? Magpakalakas ka at magpakatatag. Huwag kang masindak, huwag kang masiraan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Nangako ang Diyos na sasamahan ka sa lahat ng dako. Sa bawat desisyon na gagawin mo, nangako siyang sasamahan ka. Sasamahan ka ng Diyos sa lahat ng mga landas na iyong tinatahak. Susuportahan niya ang iyong mga desisyon. Maaari kang humakbang ng may pananampalataya na may katiyakan na lalakad ang Diyos na kasama mo. Manampalataya ka sa Diyos at sa sinabi niya tungkol sa iyong buhay. Napakaraming nakatali sa iyong susunod na antas, at habang lumalabas ka ng may pananampalataya, nakakaranas ka ng isang bagong antas sa iyong buhay at isang pag-upgrade sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Magdasal tayo. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong salita at sa pakikipag-usap sa akin ngayon. Salamat sa liwanag at paghahayag na hatid mo sa akin ngayon. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong karunungan at iyong biyaya. Salamat sa pagsasabi mo ng totoo sa akin. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita. Salamat sa iyong pangunawa. Salamat sa pagbabago ng aking buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Pinahahalagahan kita, Jesus. Kunin ang lahat ng kaluwalhatian. Panginoong Jesus, natutunan ko sa iyong salita na gusto mo akong humakbang sa pananampalataya at sa isang bagong antas. Natutunan ko sa iyong banal na salita na hinihintay mo akong magdesisyon. Nakikita ko na gusto mo akong kumilos ng may pananampalataya. Nakikita ko ng malinaw ang mga palatandaan at nais kong malaman mo na handa akong lumakad ng may pananampalataya. Panginoon, tulungan mo ako. Dalangin ko na tulungan mo akong lumakad ng may pananampalataya. Alam kong kailangan ng malaking puso para makalakad kasama ka. Kailangan ng isang pusong nakakakita ng malaking larawan para lumakad kasama ka. Mangyaring panatilihing nakatutok ako. Panatilihin akong nakaayos sa tamang landas. Panatilihin mo ako sa landas ng pananampalataya. Panatilihin ako sa iyo. Tulungan ang aking puso na magtiwala sa iyo at tulungan akong maniwala sa rutang dinadaanan mo sa akin. Dalangin ko na tulungan mo akong bigyang pansin ang mga pisikal na palatandaan sa paligid ko. Hinihiling ko na tulungan mo akong malaman na gusto mo akong lumakad ng may pananampalataya. Dalangin ko na bigyan mo ako ng lakas ng loob na kumilos ng may pananampalataya. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas ng loob na manindigan sa iyong salita. Dalangin ko na tulungan mo akong makipagsapalaran ng walang takot. Ibinigay ko ang puso ko sa iyo. Palayain mo ang puso ko sa takot. Palayain ang aking puso sa lahat ng paraan ng pagdududa at tulungan akong humakbang sa katapangan. Panginoon, nananalangin ako para sa mga mata na nakakakita ng hinaharap. Dalangin ko na tulungan mo akong makita ang iyong kinabukasan para sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong maging sapat na lakas ng loob na humakbang dito.
Dalangin kong palibutan mo ako ng mga taong may pananaw at optimistiko. Dalangin ko na sirain mo ang bawat maling samahan na mayroon ako at tulungan akong bumuo ng mga positibong relasyon. Dalangin ko na patuloy mo akong tulungan na maging matatag. Turuan mo akong lumakad kasama mo at tulungan mo akong huwag panghinaan ng loob, anuman ang pagsubok o pagsubok. Panatilihin akong matatag sa iyo at huwag hayaang wala akong maagaw sa iyo. Dalangin kong tulungan mo akong mahanap ang makadiyos na payo na kailangan ko kapag gusto kong gumawa ng mga desisyon. Gabayan mo ang aking mga hakbang at ipakita sa akin ang katotohanan na magpapalaya sa akin. Hinihiling ko na gabayan mo ako sa tamang landas at patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. Gusto kong makasama at mapasaya ka. Mangyaring tulungan akong gawing puno ng mga pagpapala, kaluwalhasyan, biyaya, at karunungan ang aking landas. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung ang video na ito ay naging inspirasyon sa iyo, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel na ito. Mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.